Praise God, hallelujah. Maraming salamat, mga musician. Maraming salamat din po sa bawat isa na narito ngayong umaga, piniling sumamba sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyo ding patuloy na pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Sa salita po ng Diyos, Luke chapter 2. Luke chapter 2, Lucas kabanatang 2. Amen. Meron pong dalawang babae na masayang nagkukwentuhan sa isang mamahaling restaurant. Maya-maya ay may dumating na isa pang babae. Nakita niya yung dalawang babaeng nag-uusap at kaibigan niya pala yung dalawang babae. Kaya agad niyang nilapitan ng mga iyon, sabay sabi, "Nandito rin pala kayo mga kumare? Ang saya niyo nagkukwentuhan. At ang sasarap pa ng inyong kinakain. Pwede ko bang malaman kung anong meron ngayon?" Sumagot yung isa doon sa dalawang babae, "Ay, oo, kumain kami kasi birthday ng anak ko ngayon." Sabay tanong naman ng babaeng lumapit, "Birthday pala ng anak mo? Nasaan siya? Para mabati ko naman siya ng happy birthday." Sumagot yung babaeng nanay, "Ay, wala. Iniwan ko sa bahay. Sobrang kulit kasi noon." Yun po ang ginamit ko pong introduction, mga kapatid. Hindi nyo po na-gets? Yun po ang ginamit ko pong introduction, mga kapatid. Dahil ngayon po ang huling buwan ng taon, buwan ng December. At ang buwan po ng December ay kung saan po ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Kapag sinabing kapanganakan, ay doon na rin ginugunita ang kaarawan. Di ba? Kapag kailan ka pinanganak, yun ang birthday mo. Kaya ngayong buwan daw ang birthday ni Jesus. Sabi nila, sa December 25. Kaya lang, mga kapatid, ang malaking problema ay katulad sa kwento kanina ng mga nanay, nagdiriwang ang mga tao ngayon ng kaarawan ni Jesus, pero hindi kasali yung may kaarawan. Iniwan din nila sa bahay. Ay, birthday ng anak ko, kaya lang iniwan ko sa bahay. Ang kulit kasi. Pero nagsiselebrate sila ng birthday ng anak nila. Naunawaan niyo na pa yung kwento? Ganun ang ginagawa ng mga tao sa panahon natin. Birthday ni Jesus! Pero ayaw mo na lang siya doon sa sabsaban. Tayo na lang dito mag-celebrate. Mangaral po ako dahil December ngayon. Amen. Asahan niyo na mga kapatid sa mga susunod, may kinalaman sa Pasko. Ang ating mga pangangaral. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hindi lang natin ibabalik, hindi lang natin aalalahanin, kundi ating pananatilihin ang tunay na rason ngayong panahong ito kung bakit may tinatawag na Pasko. Mangangaral po ako sa paksang ito, maintaining the season's real reason. Amen? Papangaral ko po ito, mga kapatid, para manariwa ulit sa atin ang dahilan kung bakit may Pasko. Basahin po natin Luke chapter 2, verses 4 hanggang 11. Ang sabi po ay ganito, "Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatala kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki." Amen? Singin ko lang ito, mga kapatid, si Maria, nanganak ng panganay na lalaki. Anong ibig sabihin nun? May panganay, may bunso. Kaya hindi na natiling birhen si Maria. Katulad ng ginugunita mismo sa araw na ito. Tama ba? Anong meron niya? Immaculate Conception. Si Mary, yes, virgin si Mary. Ipinanganak niya si Jesus, pero may mga sumunod pa kay Jesus. Kaya hindi totoo yung mga paniniwala ng malaking simbahan na hanggang ngayon, ang paniwala nila, birhen daw si Maria. Hindi po. Amen? Okay, balik po tayo sa ating hindi po doon ang pangangaral. Amen? Binalot niya ito ng mga lambing at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang field na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubhang natakot. Na verse 10, kaya
Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa umagang ito sa bilang ng mga mananampalataya na kasama ko, Panginoon. Wag mo po kami biguin. Mangusap ka ngayong umaga. Umipo ka ng mga puso. Magpapatuloy ang iyong gawain. Patuloy kaming mangangaral ng iyong salita. At salamat sa iyong mga salita na patuloy na nahahayag sa aming buhay. Dalangin ko po na lumago pa kami sa dakong espiritual ng aming buhay. Patuloy ka pa namin at lubusang makilala, Panginoong Isus, sa aming buhay. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Mapanatili namin, Panginoong Diyos, ang diwa, ang totoong rason, ang totoong kahulugan ng Kapaskuhan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Panatilihin ang tunay na rason o dahilan ng kaganapan sa panahong ito o sa buong ito. Maintaining the season's real reason. Una po natin pag-usapan, world's way of celebrating Christmas. Sa Tagalog, ito po yung paraan ng sanlibutan kung paano nilang ipagdiwang ang Kapaskuhan. Amen? Makikita niyo po dyan sa harapan, paki-flash po. Amen? Ang sabi dyan, sad truth. People nowadays are celebrating the birthday of Jesus but without the celebrant. Ito daw ang totoo, ito daw ang nakakalungkot na katotohanan. Ang mga tao sa panahon natin ngayon ay nagdiriwang ng kaarawan ni Jesus. Di ba ang Pasko, kaarawan ni Jesus? Tama mo ba? Kaya lang ang problema, wala yung celebrant. Itong totoong nangyayari kung magiging mapagmasid po tayo sa ating kapaligiran. Tinatanggal o inaalis sa eksena ng mga tao si Jesus tuwing sasapit ang Pasko. Pansinin nyo ito, mga kapatid. Ngayon, kapag babati ng Merry Christmas sa text or chat or message o magpo-post sa social media o kaya yung mga nilalagay sa harapan ng mga tindahan o restaurant, amen, paki-flash ulit, Merry Christmas! Amen? Babati na po ako sa inyo, Merry Christmas! Kaya lang, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Paano sila mag-text? Paano sila bumate? Through message? Anong mga nilalagay nila sa karatula sa harap ng kanilang store, tindahan, restaurant? Paki-flash. Merry Xmas. Merry Xmas. Merry Xmas. Kailan naging spelling to ng Christmas? Itong Merry Xmas. Pagkabasa ko kasi Merry Xmas, hindi siya Merry Christmas. Tama po ba? Marunong naman po siguro tayo sa spelling. Amen? Pero di ba, ganito ang pagbati ngayon na sanlibutan? Pansinin niyo po ito ng mabuti. Yung salitang Christ sa Christmas ay inalis, pinalitan nila ng X. Sino ba yung Christ? Jesus. Pero inikisan nila. Merry Xmas. Hindi na kailangan si Christ. Hindi na kailangan si Jesus. Amen po ba? Amen. Sa pagbati pa lang, pilit na inaalis o binubura ng mga tao si Jesucristo sa pagdiriwang ng Pasko. Alam niyo mga kapatid, yun po ang espiritu ng Antikristo. Amen? Nangaral na ako paminsan, ang Antikristo, amen, magbigay lang ako ng konting background, after ng rapture, mahahayag ang Antikristo, lalabas siya, at magpapanggap muna siya sa loob ng tatlong taon at kalahati na ang hatid niya ay kapayapaan. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, magpapakilala siya kung anong tunay na kulay niya. Amen? Ang dala niya ay pasakit. Ang espiritu ng Antikristo ay merong espiritu ng Diablo. From the word Antichrist, ano bang ibig sabihin ng anti? Laban. Kontra. Kaya ibig sabihin ng Antichrist, laban kay Kristo, kontra kay Kristo. Amen? Ibang pangangaral din yun. Amen? End times preaching yun. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, yung espiritu na yun ng Antikristo na namamahala sa kapanahunan natin, namamahala sa maraming tao sa panahon natin, actually yun po ay biblical. 2 Thessalonians 2 verse 3, 4, tapos talon tayo ng 7. Huwag kayong padaya kanino man.
sa anumang paraan sapagkat ito hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Tanging siya na sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng ngayon hanggang sa siya ay maalisa. Ang tinutukoy po dito sa verse 4, ang sabi po ay taong makasalanan, anak ng kapahamakan, ito po yung Antikristo. Tapos ang sabi, mga kapatid, sa talatang 7, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ibig sabihin, mga kapatid, ang espiritu ng Antikristo, amen, na kasamaan ay laganap na. Gumagawa na, nangyayari na sa panahon natin. Alam niyo ba, mga kapatid, tayo ay nasa mga huling araw na. Yun lagi ang pinapangaral sa ating church. Kapag tumingin kayo sa ating paligid, grabe. Yun na nga. Pati sa Pasko, di ba? Grabe. Hindi na Christmas. Xmas na lang. Amen. Kaya mga kapatid, ito ang isa sa mga senyales. Si Jesus inaalis tuwing Pasko. Kaya ang mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Hesus, sino mananampalataya ngayong umaga? Amen. Pakinggan mo ito, kapatid sa Panginoon. Hindi ka dapat bumabati ng Merry Xmas. Di, Pastor, shortcut kasi. Ilang letters lang naman yung Christ. Kapag ginawa mo yon, binubura mo rin si Jesus sa Pasko. Diba? Ano ibig sabihin ng X? X. Amen? Yun po ay pagbati ng mga hindi mananampalataya. Walang Kristo sa buhay, kaya hindi nila sinasali si Kristo sa Pasko. Ano pang ibang mga halimbawa, mga kapatid? Sa iba naman, hindi na sila bumabati ng Merry Christmas kasi daw ay masyadong religious yung ganong pagbati. Kaya anong batian nila? Sa halip na Merry Christmas ay Happy Holidays na lang. Happy Holidays. Happy Holidays. Tama ba? Lalo na sa mga kumpanya, sa mga trabaho. Huwag na tayo magbatian, masyadong religious yung Merry Christmas. Happy Holidays na lang para safe. Kasi meron kasi dito mga hindi naniniwala sa Pasko. Happy Holidays. Diba? Sa tuwing sasapit ang December, ang Pasko, ang isip ng mga tao ay holiday. December, holiday! Sa wakas, makakapagpahinga din sa trabaho. Sa wakas, makakapag-break din sa school. Para sa kanila, yun ang ibig sabihin ng Pasko. Holidays, walang pasok. Amen. Ano ba? Ang pagdiriwang ng Pasko ngayon ay tungkol sa pamamasyal. Saan kaya kami pupunta ngayong Pasko? Sa Boracay, sa Palawan, sa United States of America, sa Mexico, Pampanga. Para sa kanila, ang Pasko ay tungkol lang sa paggala o pagpunta sa iba't ibang lugar. Ano ba? Ang pagdiriwang ng Pasko ay tungkol na lang sa mga material na bagay. Ano kaya ang bibilin kong bago ngayong Pasko? Bagong sapatos? Bagong damit? Bagong kotse? Bagong cellphone? Para sa kanila, ang Pasko ay tungkol sa pagkakaroon ng mga bagong gamit. Ano ba? Ang Pasko ngayon ay tungkol sa pabonggahan ng handa sa Noche Buena. Kailangan merong lechon, kailangan merong salad, kailangan merong hamon, kailangan merong cake, kailangan merong malagkit, nakakanin, kailangan merong mga lobo. Kaya binili na lahat ng masasarap na pagkain. Kaya pagdating ng January, wala nang pera. Binuhos lahat sa panghanda sa Noche Buena at Medianoche. Para sa kanila, ang Pasko ay tungkol sa pasarapan at pabonggahan ng mga handa. Ano ba? Ang Pasko ngayon ay tungkol sa paganda ng design ng bahay, pupunuin ng parol, Christmas light ng bahay, pataasan ng Christmas tree. Amen. Meron pa nga sa Pampanga, yung paligsahan ng mga naglalakyan at nagliliwanag ng mga parol, doon kasi ginagawa sa Pampanga. Yung mga magagandang parol, mga magagandang Christmas light. Amen. Ano ba? Siyempre, hindi mawawala yung pinaka-paborito nating mga Pilipino. Yung pagtanggap ng aguinaldo at Christmas bonus o 13-month pay. Konti lang nag-amen ha.
Wala si Nanay Rebecca. Kapag sasapit ang December, ang mga empleyado, walang pakialam sa December 25. Ang mahalaga sa kanila ay yung petsa kung kailan ibibigay yung 13-month pay. Wala akong pakialam sa December 25. Anong araw ibibigay yung 13-month pay? Para sa kanila, ang Pasko ay tungkol sa pagkakaroon ng bonus na pananalapi. Ano ba? Minsan nagkwento si Brother Ogie sa akin, nung siya ay unbeliever pa. Tuwing sasapit ang Pasko, ang ginagawa niya ay mag-iinom at magpapakalasing lang siya kahit mag-isa lang siya. Ilang kanyang celebrate? 24. Wala akong kainuman. Ako na lang mag-isa. Merry Christmas! Biruin niyo, may mga nagdiriwang ng Pasko ngayon, na ang Pasko nila mag-inom at magpakalasing lang. Tama ba? Tama ba? May mga tao ngayon, pag nagdiriwang ng Pasko, mag-inuman lang sila. Mula 24 na yon hanggang 25 na yun ang gabi. Sa Block 39 pumunta ako, napakarami. Sa Castule, tumira kami, napakarami din. Tama po ba? Nakakalungkot mang pakinggan, subalit ito ang katotohanan, ganito ang nakikita natin sa ating kapaligiran. Ganito ang paraan ng sanlibutan kung paano ipagdiwang ang Pasko. Panlupa, makamundong pananaw. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 19, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Ang sabi, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Ang tinutukoy na tiyan dito ay yung ating laman, yung ating flesh. At yung hilig o hinahanap ng kanilang laman ay makalupa o panglupa. Yun na nga, yung mga nabanggit kanina, pagkain, bakasyon, pasyal, pera, gamit para sa maraming tao, yun ang ibig sabihin ng Pasko. Kaya nagdiriwang ang mga tao ngayon ng Pasko na hindi kasali ang Panginoong Hesus. Amen? Absent sa kanilang celebration si Jesus. Amen. Diba dapat pag may birthday nandun yung celebrant? Magbubulong ng cake? Hindi, wag na. Tayo-tayo na lang. Actually, mga kapatid, yun ay biblical. Sa Bible pa lang, balikan natin yung ating main text, Luke chapter 2, verse 6 to 7. Samantalang sila'y naroroon na dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Ito'y si Jesus. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ito yung senaryo, mga kapatid. Manganganak na si Maria. Pumunta sila sa mga bahay panuluyan. Amen. Ang bahay panuluyan sa panahon natin, ito po yung mga lying-in clinic, ito po yung mga transient house, ito po yung mga guest room na pwede kang magpahinga muna. Sila po sa tagpong ito ay nasa paglalakbay. Amen. Kaya humanap muna sila, manganganak na si Maria. Kumatok sila Jose sa mga bahay panuluyan. Pwede niyo po kami patuloyin. Manganganak na po yung asawa ko. Pero nabasa natin, mga kapatid, wala ni isa sa kanila ang nagpatuloy sa isang manganganak na babae. Marahil iniisip nyo ngayong umaga, grabe naman. Manganganak yung tao. Hindi man lang nila pinatuloy o tinanggap. Kawawa naman. Ang lupit naman ng mga tao sa mga bahay panuluyan. Na-imagine niyo po yung senaryo, mga kapatid. Hindi sila, ay, may mga anak, kaya lang, sorry, full kami ngayon, puno ko yung aming guest room ngayon, pasensya na. Amen? Totoo, mga kapatid, grabe, parang walang damdamin, parang walang konsiderasyon. Subalit, alam niyo ba, mga kapatid, ganun na ganun pa rin ang nangyayari ngayon. Ang punto ko dito, noon pa man, ang unang pagdating ni Jesus dito sa mundo, wala nang lugar ang mga tao para sa Kanya. Sapagkat walang lugar. Emphasis yung salitang yon, walang lugar para sa kanila. Sorry, we're full. Ang anak. Amen? At hanggang ngayon, mga kapatid, maraming bahay at maraming puso na wala silang lugar para kay Jesus. Sorry, I'm full. Wala akong lugar para sa iyo, Jesus. Andiyan pa po ba kayo? Amen.
Kaya kung malupit ang mga tao noon, sa panahon ng ipanganak si Jesus, masasabi kong malupit din ang mga tao ngayon. Dahil hindi nila pinatuloy sa kanilang bahay, sa kanilang handaan, lalo na sa kanilang buhay, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ngayon, mga kapatid, anong resulta? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang buwan ng December ang tinuturing ng maraming tao na sad month. Yung sad month, hindi po yung malungkot. Yun po ay abbreviation, SAD. Seasonal Affective Disorder. May nabasa po ako isang article galing sa Manila Bulletin. Dito po ito sa Pilipinas. Paki-flash po sa harapan, sabi, "It's the most wonderful time of the year." Kaya lang, unfortunately, the holiday season can also be the polar opposite of others. Nalagay ko ba? In fact, there is a scientific term for it. SAD, Seasonal Affective Disorder. Sabi doon, ayon daw sa National Mental Health Institute, ang SAD daw, ano ba itong SAD na to, SAD? Ito daw, isa daw itong paulit-ulit na depressive na pangyayari na nangyayari sa panahon ng taglagas, taglamig. Sa Pilipinas, kadalasang nangyayari ang SAD sa panahon ng tag-ulan o pagdating ng Disyembre. Itong SAD, mga kapatid, may kinalaman sa isip. Nangaral si Pastor John noong nakarang linggo about mind. Tingnan nyo, mental health. Biglang naiiba yung mood ng tao. Biglang nade-depress. Biglang nagiging mainitin ang ulo. Biglang nagiging malungkutin kapag papasok daw ang buwan ng December. Ayon sa pag-aaral. Pastor, bakit nade-depress kapag December? Dahil sa paraan nila ng pagdiriwang ng Pasko. Ano, Merry Christmas? Wala naman akong bagong gamit ngayon. Amen? Amen. Pasko ka dyan. Wala kang bonus. Anong masaya sa Pasko? Ang hina ng benta. Sad. Amen po ba? Mataas daw yung bilang ng depression kapag papasok na yung December. Pasko. Wala kang bago, wala kang kita, wala kang handa. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Amen. Dumadami ang nade-depress at na-stress kapag December dahil para sa kanila, yun ang Pasko. Ganun ang Pasko. Sino sa inyo ang depressed ngayong December? Huwag nyo na po itaas ang inyong kamay. Mamaya mag-altar call na lang po tayo. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin, the first Christmas in the Bible. Dito po natin babalansin, mga kapatid. Alam niyo po ba na meron ding mga nagsasabi na sila ay Kristiyano pero hindi naniniwala sa Christmas? Sila po yung mga tinatawag na legalistic Christian. Kung ano lang ang nakasulat sa Bible, yun lang ang paniniwalaan nila. Walang nakasulat o nakalagay na Christmas sa Bible. Alam niyo po ba, wala nakalagay na eksaktong salita ng Christmas sa Bible? Kaya para sa kanila, ang pagdiriwang ng Christmas ay isang paganong gawain. Kapag sinabing pagano, walang Diyos o sumasamba kung saan-saan. Pero, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na walang pinanggit na Christmas o Pasko sa Bible ay hindi na totoo yung Pasko. Bakit yung rapture? Sino po dito nakakalam ng rapture? Familiar na sa rapture? Walang eksaktong salita na rapture na binanggit sa Bible. Kahit basahin niyo po ito ng paulit-ulit. Wala kayong makikitang salitang eksakto na rapture. Pero pinapangaral natin ang rapture. Dahil totoo ang rapture. Ito po yung muling pagbalik ng Panginoon. Pag-agaw sa mga mananampalataya na sa isang iglap. Amen po ba? Amen. Ganon din ang Christmas. Walang eksaktong salitang Christmas na binanggit sa Bible, pero pinapangaral natin ang Christmas dahil totoo ang Christmas at merong Pasko. Amen. Amen? Tapos ang sabi pa nila, ang kapanganakan ni Jesus ay hindi naman talaga December. Alam niyo po ba, mga kapatid, totoo naman. Amen? Pero hindi na po natin sasaliksikin. Amen? Kapag sinaliksik po natin ang mabuti ang history, hindi po December ang buwan o setup na tinutukoy dito sa Luke chapter 2. Amen? Hindi po December. Sabi po sa mga pag-aaral ng Bible, ng mga theologians, ito po ay pwedeng tag-init, summer. Ang December po ay taglamig.
Amen po ba? Amen. Kaya para sa kanila, bakit kami mag-celebrate ng Christmas? Hindi naman December ang kapanganakan ni Jesus. Totoo. Amen. Subalit ngayong umaga mga kapatid, amen, hindi po mahalaga sa atin yung date kung kailan talaga pinanganak si Jesus. Ang mahalaga ay yung pinanganak. Ang mahalaga, merong ipinanganak. At yun ang magandang balita. Dahil hindi po tayo maliligtas ng petsa, ng date. Ang magliligtas sa atin ay yung ipinanganak. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. Kaya kung may magtatanong po sa akin ngayong umaga, Pastor, saan sa Bible yung Pasko? Ito mga kapatid, binabasa na natin. Ito ang kwento ng Pasko sa Bible, yung ating main text. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Baka may magtanong sa inyo, sige nga, saan yung Pasko sa Bible? Itong sabihin mo sa kanila, Luke chapter 2, verse 10 to 11. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. And this is the story of first Christmas in the Bible. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ito po ang original na Pasko. Ito po ang totoong ibig sabihin ng Pasko. Si Jesus ang totoong rason, ang totoong dahilan kung bakit may Pasko. Amen po ba? Kaya sa Kanya tayo dapat mag-focus. Amen? Sabi nga dito, pa-flash ulit, Jesus is the real reason for this season. Si Jesus ang tunay na rason, ang tunay na dahilan. Amen. Sa season ngayong buwan na ito. Amen. Si Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, hindi si Santa Claus. Hindi rin si Jose Marichan. Amen. Hindi po ano kay Jose Marichan. Amen. Pero hindi po siya ang ibig sabihin ng Pasko. Amen. Pero maganda yung mga inaawit ni Jose Marichan. Di ba? Ganda. Amen. Ulitin ko mga kapatid, hindi si Santa Claus. Isingit ko lang ito mga kapatid Hindi po ako galit kay Santa Claus. Pero hindi rin po kasi ako natutuwa sa paraan ng mga tao ngayon kung paano nilang, ano ba tawag dito, ipakalat si Santa Claus. Amen? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Dahil mas kilala pa siya ng mga tao, lalo na ng mga bata, kaysa kay Jesus tuwing sasapit ang Pasko. Diba siya ang mukha ng Pasko? Mula sa parol, sa mga gift wrap, hanggang sa mga estante. Diba? Santa Claus, diba? Alam niyo mga kapatid, walang pinagkaiba. Inaalis din nila sa eksena ang Panginoon at ang pinapalit nila si Santa Claus. Para akala niyo malit na bagay lang yun, no? Yun ay espiritu din ng Antikristo. Ay, Pasko na, magmano ka dun, no? Yung matabang puti, ang buhok na nakapula. Si Santa Claus. Kaya alam niyo mga kapatid, hanggat maaari, si Ruth, di ko, ewan ko paano yung nakilala si Santa Claus, pero hindi ko ini-introduce sa kanya si Santa Claus. Amen? Kaya sa mga magulang po na narito, please, pakiusap, huwag niyong ikwento sa inyong mga anak si Santa Claus. Ulitin ko, sa mga magulang na narito, pakiusap, huwag niyong ikwento sa inyong mga anak si Santa Claus. Ang hina pa rin. Sa mga magulang na narito, pakiusap, huwag niyong ikwento sa inyong mga anak si Santa Claus. Bakit? Dahil yun na naitatanim sa isip nila habang lumalaki sila. Alam niyo ba mga anak, si Santa Claus, lumalabas kapag Pasko. Sakay siya ng isang sasakyan na lumilipad, nahila-hila ng mga reindeer. Ang ginagawa niya, binibigyan niya ng regalo yung mga bata na nagsasabit ng medyas sa mga bintana. Naniniwala ka doon? Amen? Hindi naman yung totoo. Amen po ba? Tignan mo, nagkwento ko pa ngayon na hindi totoo. Diba? Tapos yung anak mo, yung apo mo, magsasabi tuloy ng medya sa bintana. Pag-gising mo, meron ng laman yan, nilagyan ni Santa Claus. Pero ang totoo, ikaw ang naglagay. Nagsinungaling ka pa tuloy ngayon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Si Jesus po ang ibida at itaas natin ngayong Pasko dahil siya ang tunay na kahulugan ng Pasko. Amen po ba?
Ito yung sinasabi kong balansehin natin mga kapatid. Amen? Thank you, Lord. Hindi po masama kung ikaw ay magkaroon ng mga bagong gamit ngayong Pasko. Ulitin ko, hindi po masama kung ikaw magkaroon ng mga bago ngayong Pasko. Amen? Blessing ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Hindi masama na kayo ay maghanda ng maraming pagkain. Ulitin ko, hindi rin po masama. Amen? Amen po ba? May basta, ingat lang. Lalo na sa mga may high blood at diabetes. Hindi, seryoso po mga kapatid. Amen? Alam niyo po ba kapag January 1 o first week ng January, maraming inatake sa puso? Pansinin niyo po, opo, totoo po yan. Diba? Amen. Wala pong masama. Sige, maghanda kayo, di ba? Punuin niyo yung bahay niyo ng lechon, di ba? Pero ingat mga kapatid. Amen po ba? Huwag po yung pagkain na parang bibitayin ka na bukas. Amen? Saktong kain na, di ba? Okay na to, di ba? Graham, okay na. Lord, thank you. Amen po ba? Amen. Hindi masama kung ikaw ay makatanggap ng bonus o 13-month pay. Amen po ba? Amen. Sino pong nakatanggap na? Grabe, ayaw talaga sabihin. No? Hindi naman ako manghihingi. Hindi po masama kung kayo po ay naglagay ng Christmas tree at mga Christmas lights sa inyong bahay. Sino po naglagay ng Christmas tree? Christmas lights sa inyong bahay. Hindi po masama yun. Amen? Meron po kasi mga Christian na, bakit may Christmas tree kayo? Mga Kristiyano tayo. Hindi tayo naniniwala dyan. Kasi may mga pag-aaral din po kaugulian. May mga tao kasi na sumasamba daw sa puno. Pagan worship. Kala nila yung puno. Amen. Okay lang maglagay ng Christmas tree hanggat hindi naman natin niyuyukuran yung Christmas tree. Amen po ba? Okay lang yun. Design, pampaganda naman. Kaya napansin nyo, may Christmas light, may ganyan tayo, di ba? Amen po ba? Amen. Hindi rin masama kung kayo ay mamamasyal o magkakaroon ng family reunion sa 24-25. Amen? Basta isama nyo lang po kami. Amen. Basta ang mahalaga mga kapatid, dapat si Jesus pa rin ang nasa pinakasentro ng ating puso tuwing sasapit ang Pasko. May bonus, may handa, mamamasyal, may bagong gamit, walang problema. Huwag nyo lang pong aalisin o tatanggalin ang ating Panginoong Hesus. Dahil yun po ang ibig sabihin ng unang Pasko sa Bible. Kaya ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bagay na nasa itaas ang ating Panginoong Hesus. Amen? Huwag masyadong mag-focus sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa mga bagay na matatanggap nyo ngayong Pasko. Kumbaga mga kapatid, bonus na lang ang mga yon. Amen? Dahil ang unang Pasko ay hindi po tungkol sa anumang material na bagay, kundi tungkol po sa isang sanggol na ipinanganak na siyang kailangan ng bawat tao. Amen. Kaya kay Jesus po natin ituon ang ating isip at ganun rin po ang ating puso. Amen? Meron nga po nakapagsabi ng ganito, si David Jeremiah, grabe, biblical talaga yung kanyang pangalan. Ang sabi niya ay ganito, all the Christmas presents in the world are worth nothing without the presence of Christ. Ganda? Ibig sabihin po ng presents, gift po yon sa ibang salin. All the Christmas gifts, kumbaga. Presents, ito po yung mga regalo. Sabi dyan, amen, ang lahat daw ng ating mga regalo na matatanggap ngayong Pasko, amen, o ang lahat ng mga regalo sa buong mundo ay walang kabuluhan kung wala ang presensya ni Kristo. Amen. Yun po ang totoo mga kapatid. Kaya ano pong dapat natin gawin? Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi po sa English, we must keep our eyes on Jesus. Praise God. Who leads us and makes our faith complete. Ngayong Pasko mga kapatid, let us keep our eyes, let us keep our focus, let us keep our hearts on Jesus. Amen. Amen. Alam mo mga kapatid, kapag alam mo ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko, hindi ka matutulad kanina sa first point. Amen. Ano yung kanina sa first point? Hindi ka madedepress. Dahil ang nasa puso mo, ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng lahat.
Higit pa sa kayang ibigay ng mundong ito. Higit pa sa kayang ibigay ng material na bagay. Mga bagay na hindi matutumbasan at mabibili ng pera. Amen po ba? Amen. Pangatlo, ngayong umaga, maintaining the Christmas real reason. Pagpapanatili, amen, sa totoong rason ng Kapaskuhan. Amen. Ngayon mga kapatid, paano natin mapapanatili ang tunay na diwa at tunay na rason ng Pasko? Tatlo po ito mga kapatid. Una, share the real reason of Christmas. Sa Tagalog, ibahagi natin ang tunay na rason ng Pasko. Luke chapter 2 verses 8 to 10, ito po yung context. Binasa po natin ito kanina. Sa lupain iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubhang natakot. Verse 10, kaya't sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Narito mga kapatid, merong mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa doon sa parang sa field. Maya-maya may sumulpot na anghel. Nagliwanag ang palibot nila. Anong ginawa ng anghel? Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita. Meron siyang daladalang magandang balita. Amen? Ipinamalita ng anghel na ipinanganak ng sanggol na matagal na nilang hinihintay ayon sa hula sa mga kasulatan. Walang kaalam-alam yung mga pastol. Dumating na ang Panginoong Hesus, yung napakatagal na nilang hinihintay. Amen? Ang may alam ay yung anghel, pero hindi niya ipinagdamot. Sinabi niya, pinamalita niya, kaya nalaman ng mga pastol. Anong ibig sabihin po nun sa atin? Ang Pasko, itong darating na Pasko, ang magandang panahon na ipamalita natin sa iba ang tungkol sa tunay na rason ng Pasko. Lalo na ngayon, uso ang mga family reunion. At ikaw lang ang born again Christian doon sa family reunion na yon. Tumahimik ata. Yung inyong mga kamag-anak, baka hindi pa nila alam. Katulad ng mga pastol, wala silang kaalam-alam. Dumating na pala, ipinanganak na pala ang Panginoong Hesus. Anong ginawa ng anghel? Ipinamalita nila. May dala kami sa inyong magandang balita. Ipinamalita nila. Amen po ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi natin alam. Pakinggan niyo ito, malay niyo. Itong Pasko, iligtas ng Panginoong Hesus ang inyong mga mahal sa buhay. Amen. Pero kailangan niyo munang ibalita sa kanila. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Aba nagsasando. Amen. Bakit ang lungkot mo? Ano, pinsan? Paano ba naman? Binasted ako nung diniligawan ko. Okay lang yan. May papakilala ko sa'yo. Yun, hindi kanya babastidin. Sino yun? Sino yun? Si Jesus. Nakapag-share ka na ngayon. Amen? Amen. Alam mo ba kung bakit tayo may Pasko? Dahil kay Jesus. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi yung ikaw yung una to sa handaan. Nakain ako eh! Patay. Ay! Alam niyo ba yung balita kay ganito? Ikaw pa yung promotor ng mga Marites. Ano ba yung nangyari? No, mga kapatid, amen. Ang ibahagi natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, amen. Yung tunay na dahilan bakit na nagse-celebrate, amen, ang mga Pilipino ng Pasko. Amen po ba? Amen. Ito ang isa sa dapat natin gawin para mapanatili ang tunay na rason kung bakit may Pasko. Ikalawa mga kapatid, na pwede natin gawin ngayong Pasko, praise God for the real reason of Christmas. Luke chapter 2 verses 13 to 14. At biglang sumama
sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang sabi sa English ay, then a very large group of angels from heaven joined the first angel praising God. Amen? Pagtapos ipamalita ng isang anghel sa mga pastol, yung napakagandang balita, biglang may sumulpot ngayon na grupo ng mga anghel. Anong ginawa nila? Nagpuri sila sa Diyos. They praise God, yung mga anghel. Amen? Maawit sila ng papuri dahil ipinanganak na ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon na kailangan ng bawat tao sa mundong ito. Amen? Kaya lang, ang tanong mga kapatid, paano magpupuri sa Diyos? Kasi ganito po yung mga kapatid, hindi ka makakapagpuri sa Diyos sa Pasko nang hindi mo alam ang tunay na rason kung bakit may Pasko. Hindi ka makakapagpuri ng maayos. Amen? Kaya ang unang dapat na gawin ay alamin muna ang diwa at kahulugan ng Pasko. Actually, ipinangaral ko ito nung mga nakaraang taon, sunod-sunod ito, December 10. Naalala nyo ba? Ang kwento ng Pasko ay kwento ng katapatan ng Diyos. Amen. Balik tayo sa Genesis. Nagkasala ang tao. Dahil nagkasala ang tao, may kabayaran. Mapapahamak ang tao sa impyerno. Subalit may sinabi ang Diyos kay Adan at kay Eva. Amen. Sabi ng Panginoon, sa binhi ng babaeng ito, magpapadala siya ng tagapagligtas. Amen. Para iligtas ang tao sa kasalanan at impyerno. Ang tinutukoy niya doon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kapag binasa niyo po ang Lumang Tipan, lagi pong madadaanan sa Old Testament ang tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya lang mga kapatid, hindi agad nangyari. Sinabi sa Genesis pa lang sinabi na, ipapadala ang tagapagligtas. Pero alam natin ang Bible mga kapatid, ilang books meron sa Old? 39 books. Kailan dumating si Jesus? Sa New Testament pa siya dumating. Ganong katagal, mga kapatid, bago nangyari yung sinabi ng Panginoon. Sinasabi, pinapamalita ng mga propeta na ginamit ng Diyos. Amen. Pero kahit gaano katagal, hindi po kasi usapin sa Diyos ang tagal. Hindi po usapin sa Diyos ang oras. Amen. Sa Diyos, para sa Kanya, kapag sinabi niya, gagawin niya. Pero hindi na para sa atin kung kailan. Amen po ba? May sariling time frame ang ating Panginoon. Pero ganun pa man mga kapatid, hallelujah, ginawa pa rin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ipagpapadala ko ng tagapagligtas, Genesis, itong pinapangaral ko ngayon sa New Testament na, sa Book of Luke. Amen? Hallelujah! May isang sanggol na ipinanganak na lalaki. Amen? Tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi doon pa lang sa Old Testament. Kaya ang kwento ng Pasko ay kwento ng katapatan ng Diyos. Luke chapter 2 verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Amen? Na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito na, nangyayari na mga kapatid. Amen po ba? Kaya ang Pasko ay pagpapatunay na tapat ang ating Panginoon Diyos. Isa pa, ang Pasko ay kwento ng pag-asa mula sa Diyos. Pinangaral ko rin ito last year. Luke chapter 2 verse 9, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Kasi itong setup na ito mga kapatid, gabi ito. Nagpapahinga na yung mga pastol kasama ng kanilang mga tupa. Madilim ang paligid. Kapag sinabing madilim, yun ay larawan ng hindi magandang kalagayan. Di ba? Pag sinabi, ang dilim ng ang dilim ng aking nakaraan, di ba? Pag ibig sabihin, parang hindi maganda yung nangyari sa nakaraan, parang walang pag-asa, pero biglang dumating ang isang anghel, nagliwanag sa palibot. Ano nangyari? Yung kadiliman, tinakpan ng liwanag. At yung liwanag, mga kapatid, ay simbolo ng pag-asa. Kaya ang pagdating ng Panginoong Hesus ay naghatid po ng pag-asa sa ating lahat. Can you say amen? Yun po totoo, wala tayong pag-asa mga kapatid. Kung hindi lang dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Wala pong makakapagligtas sa atin, si Jesus Christ lang. Kaya yung pagdating, yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, yung
unang Pasko sa Bible, dapat po tayong magsaya dahil nagkaroon tayo ng pag-asa ang ating madilim na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa darating na Pasko o bisperas ng Pasko, hindi ka dapat magmumukmuk. Hindi ka dapat magrereklamo. Kung alam mo ang tunay na rason kung bakit may Pasko. Kaya sabi ko, dapat alam mo muna. Kapag hindi mo alam, iba ang lalabas sa iyong bibig. Kahit ang handa nyo sa 24, tuyo at itlog, kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon dahil alam mo ang tunay na dahilan ng Pasko. Amen? Oh, praise God. May handa kami, tuyo at itlog. Praise God. At least meron. Pagkain pa rin. Amen? At hindi naman ito ang tunay na dahilan ng Pasko. May Pasko dahil tapat ang Diyos. May Pasko, amen, at ang pag-asa ko ay nasa Panginoon. Amen? Ngayon lang yan tuyo, sa susunod na Pasko, hamon na yan. Amen po ba? Magpuri ka pa rin sa Panginoon. Hindi nga mga kapatid, they praise God. Kaya sa 24 ng gabi, sa bisperas, amen, pwede kang magpatugtog ng mga inaawit natin sa praise and worship. Masasensya po ito sa YouTube. Tapos sabayan mo, mawit ka sa Panginoon. Konti ang handa, magpuri ka sa Panginoon. Amen. Huwag nyo laging kantahin nyo, ang mga tanan, ang nininig. Alam ko, magniningning yung mga tanan, di ba? Pero yung mga kumanta no, hindi naman nagniningning eh. Di ba? Maganda awitin natin yung inawit natin kanina. God is greater. God is greater than my problems. Buka mo magpuri, makakalimutan mo kahit konti yung handa mo. Amen? Great is your faithfulness. Totoo naman kasi, di ba? Dakilang katapatan ng Diyos. True are your promises. Totoo ang mga pangako ng Panginoon, di ba? Kasi 24, wag yung, handa. Hindi man na kami binigyan ng salad ng kapitbahay ko. Pagpuri, mga kapatid, believe me, pag nagpuri ka, amen, hallelujah, ikaw din ang magbe-benefit. Sarap sa pakiramdam ha. Sasalubungin mo ang 25, ang Pasko, amen, ang gaan ang pakiramdam mo. Purihin mo Panginoon, 24, amen, Lord, thank you. May Pasko, dumating ka Panginoon. Great is your faithfulness. Amen po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon. At panguli sa aking pagtatapos, rejoice for the real reason of Christmas. Magalak po tayo ngayong Pasko. Luke chapter 2 verse 10. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Ang kapanganakan po pala ng ating Panginoong Hesus ay malaking kagalakan ng dulot para sa buong bayan. Amen? Magandang balita ng malaking kagalakan. May kagalakan nung ipinamalita ng mga anghel sa mga pastol, sa mga shepherds. Amen? Yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya alam nyo mga kapatid, pakinggan nyo ito, kapag hindi ka masaya, o kapag hindi ka nagagalak ngayong Pasko, hindi mo talaga naunawaan ang tunay na rason ng Pasko. At ikalawa, hindi si Jesus ang nasa sentro ng iyong puso. Amen? Ngayong darating na Pasko kapag hindi ka nagagalak. Kasi ang first Christmas sa Bible, nagdiwang, nagalak yung mga anghel. Yung mga pastol, pagkarinig nila, excited silang makita, pinagalak na ba? Hindi ko na nalagay, pero pag binasa yung context, dali-dali, pumunta yung mga shepherds, kung saan nanganak si Maria. Tuwan-tuwa sila, galak na galak sila, excited sila, dahil ang kanilang focus, ang kanilang isipan, ang kanilang puso, nandun sa sanggol na ipinanganak. Yung mga pastol, wala. Sa panahon nila, mababa. Amen? Ang estado ng mga pastol, tagapag-alaga lang ng mga tupa. Amen? Pero nung mabalitaan nila, di ba? Ang ating Panginoong Hesus, wala kami, di ba? Wala kaming handa, pero dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus, siya ang kailangan namin. Pupuntahan namin siya, amen? Dahil merong kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, pag-asa mula sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, kung nais po nating mapanatili ang diwa, ang tunay na rason ng Kapaskuhan, itong tatlo ang dapat po nating gawin.
ipamalita, magpuri sa Diyos, magalak tayo ngayong darating na Pasko. Amen? It's not about the material thing, hindi yung handa. Amen? Naniniwala naman ako, lahat kayo may handa. Pero huwag masyado mag-focus doon sa mga material na bagay na para bang lagi ka naghihintay sa labas ng bahay nyo. Ay, may darating kaya. May iabot kaya kay Scap. May iabot kaya kay si Mayor. Wala pa yung balde ah. Ba't ba tayo napunta doon? Amen, sorry po. Di yun mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya mong magalak, amen, dahil nasa iyo ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tapos na po tayo, maintaining the season's real reason. Amen. Pag nakafocus ka sa mga material, madedepress ka talaga. Sasalubungin mo ang Pasko, malungkot ka. SAD. S-A-D. Seasonal Affective Disorder. Pero yun yung disorder, anong tagal disorder? Hindi maayos. Ang order may kaayusan. Disorder kabaliktaran, walang kaayusan. Walang kaayusan yung iyong isipan. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya kung gusto natin salubungin ang tama, masaya, itong darating na December 24 or 25, amen? Kailangan ay mapanatili natin ang tunay na rason ng Kapaskuhan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo ba'y magsiyong lahat? Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Hesus, sa Pasko. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Praise God, praise God. Meron po ba tayong bisita ngayong umaga? Salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Kung wala po, mga kapatid, amen, tayo pa rin po ay mag-altar call lang. Atin pong sariwain, atin pong alalahanin, amen, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagdiriwang ngayong buwan na ito ang Pasko. Binubuksan po natin ang ating altar habang inawit po natin, ang inawit natin kanina. I lift my hands. Thank you, Lord. Magpasalamat tayo sa Pasko. Itong darating, amen, na 24-25 ating panatilihin. Ang tunay na rason, amen, si Jesus dapat ang nasa sentro, si Jesus dapat ang itinataas, si Jesus dapat ang bida ngayong Kapaskuhan. Praise God. Thank you, Lord. Tayo po umawit. Maraming pong salamat, Panginoon. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Ikaw pa rin ang magpapala sa amin. Be still, there is a healer. It's deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. And I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful. Tayo po'y magsitayo lahat. Sabay-sabay po natin awitin. Be still. Be still. And there is a river that flows from Calvary's stream. A fountain for the thirsty. Pure grace that washes over me. Let faith arise, let faith arise. Let faith arise. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful,
are faithful, God. Simulan natin magpuri, magpasalamat, sambahin ang ating tunay at buhay na Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa kagalakan atin po sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang tunay na kahulugan, ang tunay na diwa, ang tunay na dahilan, ang tunay na rason kung bakit merong Pasko. Panginoong Yesus, dumating ka, Panginoon, sa mundong ito para sa amin at dahil sa amin, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Maraming salamat, Panginoong Yesus, dakila kang aming amang banal. We give you glory, we give you praise. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Ang pangangaral po na ito, mga kapatid, ay paalala lang po sa atin. Amen? Marami na ngayon nakakalimot. Marami na ngayon na ang kanilang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ay hindi kasali yung celebrant. Na siya naman dapat, amen, ang ipinagdiriwang ngayong Pasko. Pero salamat, may pangangaral na salita ng Diyos. Salamat, may church siya. Pinaalala sa atin, ating panatilihin ang tunay na rason ng Pasko. Amen. Hallelujah. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na gawain na. Hallelujah. Tapusin po tayo ni Brother CJ sa ating pong panalangin. Praise God. Praise God, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa umagang pinagkaloob mo ito sa iyong salita na aming natanggap, Panginoon. Aming dalangin ng bawat isa, Panginoon, na aming gunitain ang Pasko, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang masentro, Lord God, sa aming buhay, Panginoong Jesus. Hindi ito tungkol sa mga material na bagay, Panginoon, kundi, Panginoon, sa pangako mo tinupad, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay pinanganak upang iligtas kami, Panginoon, mula sa pagkakagapos sa kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isang pinagkaloob mo, Panginoon. Gayon din sa mga bawat isa, Panginoon, na dinako mo sa umagang ito. Dalangin ko ibalik mo sa kanilang pagpapala, Panginoon, ang favor mo. Ang blessings, Panginoong Jesus. Gayon din, Panginoon, sa papasok na taon, Panginoon. Patuloy mo samahan ng church dito sa Pateros. Patuloy mong pagpalain, patuloy mong pagbungayin, maging ang bawat isa, patuloy mong samahan sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. Balik sa susunod pang mga gawain. Ito ang aming panalangin. Ibinabalik namin sa iyong lahat na kapurihan, pasasalamat at pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Maraming salamat po sa bawat isa sa inyong pagdalom. Amen! Kita-kita po tayo susunod na gawain. Ingat po kayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.